dito sa Europa, no? Nako, talagang maraming salamat sa aking mga kaibigan na walang pagod na bumibisita sa akin dito ngayon sa Austria, no? Ngayon ang dumating, mag-asawang si Casey at si Ann, mag-asawang si Jason at saka si Charlene, tapos si Miriam, tapos si Chloe at saka si Mafe, siyempre yung mga anak um, ni Jason at ni Charlene at mga babies ni Pasko pa rin ng mga Chino at ito yung aking anak na nag-aral sa Chinese school. Ang paalala, kumain daw ng orange, ng isda at noodle para sa prosperity, wealth, and health. So maya-maya lang ay kakain tayo ng orange at kakain tayo ng isda. May isda pa tayo at may natira pang pansit from last night. So yan ang ating kakainin. Okay? So kung hifatchoy sa inyong lahat, kumain po kayo ng orange, ng isda at ng noodles. Ngayon, ang pag-usapan po natin, naisiwalat na nga ng ICC na may mga co-perpetrator si Tatay Digong kasama ng dalawang senador, Bongo de la Rosa, mga dating PNP chief, si Cascolan, si Agbayalde, dating NBI Director Giran, at pati si Fit Aguirre. Now, kahapon, ang sabi natin ay kaduda-duda. Bakit inanunsyo yan ng ICC ngayon? Samantalang meron na silang pulisiya na yung mga tao na merong warrant of arrest, yung warrant of arrest will be treated confidentially. No? Now, ang sabi ko nga, sa panahon na meron pang nakabinbin na apila sa appeals chamber tungkol doon sa jurisdiction ng hukuman, parang ang ginawa ng ICC ay pinangunahan ang desisyon ng appeals chamber. At ang sabi ko nga, nung nauna nang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ruling ang ICC sa issue ng jurisdiction, 3 judges na nagsabi may jurisdiction, 2 ay nag-dissent at nagsabi na walang jurisdiction. Ang kinakailangan lang po ngayon na isang west na lang para magsabi na wala nang jurisdiction kasi pangalawang taon na nang sinimulan ang preliminary investigation, makakauwi na po si Tatay Digong. At siyempre, kung talagang magkakaroon na ganyang desisyon, bakit isiniwalat pa yung pangalan ng mga co-perpetrators na dapat ay isinikreto. Pero sa akin naman ngayon, dahil nga sekreto yung proseso ng serve ng warrant of arrest at sigurado po ako na yung kay Senator Bato ay natanggap na ng DOJ, no? Yung request para arrestuhin si Senator Bato. Ang tanong ay pwede pa talaga makidnap hindi lang si Senator Bato, kundi si Senator Bongo, at si Agbayalde, si Giran, si Fit Aguirre. Pero yung si Cascolan, wala na sila magagawa dahil namatay na po si Cascolan. No? Kaya bang kidnapin gaya ng ginawa kay Tatay Digong? Well, depende po yan. No? Yung Bato at Go, sa tingin ko, pwede nilang gawin. Bakit? Kasi gusto nga nila ma-impeach si Sara Duterte. At kapag nawala yung Bato and Go, siya ang kinakailangan para maabsulto si Sara Duterte sa kahit anong impeachment. Ang katotohanan yan, walang kaduda-duda, ma-impeach nila si Sara Duterte sa mababang kapulungan. Gaya ng na-impeach nila itong nakalipas sa panahon, pero mabuti na lang, tinaguyod at tinanghal talaga ng Korte Suprema ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang ating saligang batas, at binasura. At ang sabi nga, null and void ab initio kasi pang-4 o pang-5 na impeachment yung naging basehan ng pag-i-impeach kay Inday Sara Duterte dahilan na ma-violate, no? Malabag yung sinasabi sa saligang batas na mga impeachable officers ay dapat hainan lamang ng isang impeachment complaint kada taon. Dahil nga naman kung napakadaming impeachment complaint ang ihahain sa kanila, wala na silang gagawin kung hindi idepensahan ang kanilang mga sarili. No? So, ngayon, sigurado ko dahil tapos na 1 taon na palugid para nga maghain na naman ng impeachment complaint, meron ng mga nakahain ng impeachment complaint, ang gagawin na lang nila, sabay-sabayan i-refer ng speaker sa plenaryo, sabay-sabayan na i-refer sa Committee on Justice, at sabay-sabayan pagbubutuhan sa Committee on Justice at magkakaroon ng consolidated report ang Committee on Justice at sigurado ko, meron pang numero ang Bangag Administration para ma-impeach si Sara Duterte. Ang
paglalabanan na lang, meron bang sapat na numero sa Senado. Sa tingin ko, posible na kidnapin nila si Bato de la Rosa at saka si Bongo para hindi makaboto sa impeachment. Kasi nga, siyam ang kinakailangan para mapawalang sala si VP Sara, no? 24, okay? 2/3 para ma-convict, okay? 24 divided by 3 is what? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, wait, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Yan, okay? So, pag nawala yung dalawang senador at hindi makakaboto, ibig sabihin yan, mababawasan ng 2 boto si Inday Sara Duterte. So, kung kinakailangan ng 9 para mag-convict, para maabsulto, mababawasan ng 2, magkukulang ang boto ni Sara Duterte para siya ay maabsulto. No? Bagamat ako'y naniniwala na wala talagang basihan ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara, pero ang gagawin talaga ng administrasyon nito, gagamitin ng pera, gagamitin ng pananakot. Ano ibig sabihin ng pananakot? Kasi nga, ngayon, nakabinbin yung desisyon kung kakasuhan at ikukulong o hindi ang 3 pang senador. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, at saka Villanueva, no? So sa tingin ko, ngayon, merong mga negosyasyon na nangyayari. Ano ba? Kayo ba iboboto para ipatanggal si VP Sara o hindi? Dahil pag kayo hindi bumoto para tanggalin si Inday Sara, talagang patatanggal namin kayo, pakukulong namin kayo. At syempre, pag nakulong pa yung 3 yan, at saka nasa hig pa yung 2 senador, 5 mga boto na inaasahan natin para kay VP Sara ay mawawala. Ang siguradong matitira na lang na boto para kay VP Sara ay si Amy Marcos. Okay? Number 1. Tapos, sino pa kaya ang matitira? Ako, hindi na ako sigurado kung sino pang matitira kasi ang 5 talaga dyan, may more or less, sigurado yan na boboto kay VP Sara. Chis, Estrada, Villanueva, Bongo, at saka si Bato de la Rosa. No? Sino pa kaya iba? Ang natitira na lang si Amy Marcos, no, na sigurado. Yung mga ibang senador naman, talagang question mark yan. No? Sigurado naman siguro na bukod kay Amy Marcos, yung magkapatid na Cayetano ay boboto, pero tatatlo na lang natitira. Dati-dati, 8 sila, enough para maabsulto si Inday Sara. No, hindi pa. Kulang pa ng 1. Kasi kinakailangan 2/3 vote para ma-convict. So kinakailangan 9 ang boboto na not guilty. Kulang pa na 1 kung isasama natin yung 2 magkapatid na Cayetano at saka si Amy Marcos at saka yung 5 na plano nilang tanggalin. Now, of course, on the issue of merit, hindi na dapat talaga makidnap at kahit sino dahil lamang sa isang mandamiento de arresto na inisyu ng ICC. Lininaw na ito na hukuman nung sila yung nag-promulgate ng rules kung paano talaga yung extradition upon request of a foreign court. Ang sabi ng hukuman, walang kahit sinong Pilipino ang dapat ma-extradite para sa request ng isang dayuhang hukuman nang walang basbas ng lokal na hukuman. Ito naman po ay compatible with the provision of the Rome Statute na kinakailangan hinaharap muna sa lokal na hukuman bago mapadala sa dahig. Dahil nakasulat yan sa Rome Statute at ang dahilan na nakasulat yan sa Rome Statute para nga pangalagaan yung kanilang karapatang pantao at masiguro nga na walang paglabag sa soberenya ng bansa kasi pag hindi naghimasok ang lokal na hukuman para bagang sunod-sunuran lang ang isang bansa sa utos sa isang dayuhang hukuman. In any case, yung bagong rules na pinromulgate ng ating Korte Suprema clarifies na hindi enforceable ang isang foreign warrant of arrest na walang interbensyon ng lokal na hukuman. Pero sa tingin ko, kung nagawa na kay Tatay Digong na kinidnap sa pilitan at dinala sa dahig, pwede nang gawin yan dito kay Senator Bato at kay Senator Go kasi nga gusto nilang masigurado na makukonvict si Inday Sara sa impeachment sa Senado. So ngayon, 8 supporters, may Marcoleta pa pala, 9. So ngayon, 9 talaga sila sa tingin ko na boboto na not guilty si Sara Duterte. Bato, Bongo, Marcoleta, Amy Marcos, okay? Tapos yung 2 magkapatid na Cayetano, Villanueva, Estrada, yan. Sigurado yan mga boboto
Hindi ko alam kung paano boboto yung isa pang Estrada, no? Kasi hindi naman nagkakasama yung dalawang magkapatid na yan. Although nung eleksyon ng 20, kailan ba yun? 2019 elections, kinampanya ni VP Sara itong magkapatid na Estrada. Pero itong nakalipas na 2021 election, tanging si Jingo Estrada lang ang kanyang kinampanya. So pag nawala ngayon dalawa, manipis na. Kinakailangan ng siyam. Ngayon, ang bilang ko, merong siyam, pero pag nawala yung dalawa, syempre siyam, 7 na lang ang boto at pwede na makonvict si Inday Sara Duterte. Pero pag pinakulong pa nila yung 3, ang matitira na lang 4 at most, no, na boboto para i-absuto si Inday Sara Duterte. At alam niyo naman, ang sabi ng ating informante, talagang itong si Boying Remulla tinalaga sa ombudsman dahil nangako siya. Pag ako'y ginawa ng ombudsman, ako magpapakulong kay Inday Sara Duterte at sisiguraduhin kong hindi siya makakatakbo sa 2028 bilang isang presidente. At syempre, yung impeachment, yung pagtatanggal sa opisina, yan ay kinakailangan bago makasuhan ng kasong kriminal ang isang impeachable officer. No? So, yan talaga ang plano. At kaya nga sa tingin ko, maski meron ng klarifikasyon na ginawa ang ating Korte Suprema na dapat idaan muna yan sa lokal na hukuman dahil kinakailangan mawala yung boto ng 2 senador, posibleng kidnapin si Bongo, posibleng kidnapin itong si Bato de la Rosa. Kaya ako, hindi po masama na ipaglaban ang inyong kalayaan, lalong-lalo na kung ang bantay nanggagaling sa isang dayuhang hukuman na wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Sa tingin ko po, tama ang ginawa ni Bato de la Rosa na siya'y umiiwas at hindi magpapaaresto dahil wala namang kasiguraduhan na itong gobyernong ito ay susunod din, number 1, doon sa pinromulgate ng rules ng Supreme Court pagdating sa extradition request. At pangalawa, wala rin kasiguraduhan na susunod ng Bangag Administration sa provision mismo ng Rome Statute. Now, doon naman sa iba, well, sa tingin ko sa iba, hindi sila masyado interested. Doon sa ibang mga co-perpetrators, kasama na si Vita Aguirre, si Albayalde, si Geran, at saka yung pang dating PNP chief. Alam niyo itong si Albayalde, nasa Amerika na yan. So, hindi na nila makahawakan yan dahil hindi naman miyembro ng Rome Statute ang Amerika. No? So, sa tingin ko, safe si Albayalde sa Amerika. Habulin lang nila si Vita Aguirre, si Geran, at saka yung isa pang PNP chief, no? Yung kaskolan na kasi namatay na. Pero tingin ko naman, pagdating kay Vita Aguirre at saka kay Geran, dahil wala naman sila talagang interest masyado dyan sa dalawang yan, ay hindi na nila kikidnapin yan. Ang importante, mawala yung 2 boto ng senador na maggagaling kay Go at kay Bato pagdating do sa impeachment ni Sara Duterte, ni VP Sara. In any case, sana ako ay nagkakamali. Pero nababasa ko kasi yung maitim na plano ng administrasyon nito. No? At syempre, yung aking mga haka-haka naman, ito naman lahat ay haka-haka, nakabase doon sa impormasyon na nakuha natin sa ating informante na talagang walang balak na bumaba sa pwesto ang mga Marcoses pagdating ng 2028. At talagang ang plano nila ay talagang Marcos forever. No? Yan ang plano nila sa Marcos 2.0. So ang aking payo sa aking mga kaibigan si Bongo at saka kay Bato de la Rosa, wala pong masama na umiwas sa isang mandamiento de aresto na isang hukuman na sabi na ng hukumang Pilipinas na ating Korte Suprema ay hindi po pwedeng mapatupad ng walang intervensyon ng lokal na hukuman. So unless sila ay mag-file ng extradition case sa isang hukumang Pilipino, wala pong masama na sila iiwas. Ang problema, dahil confidential ngayon ang service of warrant ng ICC, hindi nila alam talaga kung kailan sila dadakmain ng gobyernong Bangag para ibigay muli ang kanilang pagkatao sa ICC. So gaya ng ginagawa ni Bato de la Rosa, baka kinailangan ding magtago si Bongo. Kasi nga, walang abiso na ibibigay sa kanya kung kailan siya aarestuhin ng gobyernong Bangag at ipadadala sa dahig. Maski na requirement talaga yan ng Rome Statute at requirement na yon ng ating Korte Suprema. And anyway, in any case, sa tingin ko naman, ang taong bayan, gaya ng patuloy nilang suporta sa akin, naniniwala na ang lahat ng mga paggigipit na ginagawa nila sa mga naging tapat kita Digong ay bahagi lamang ng politika at yan ay part and parcel doon sa plano nga nila
na mawala ang lahat ng mga supporters ni Tatay Digong nang sa ganun, mapatupad nila yung plano nila na Marcos Forever Part 2. O Part 3 na pala, kasi Part 2 na itong si Marcos Jr. No? So, yung continuation ng power ni Marcos Jr., yan ay Part 3. No? So, naniniwala naman ako na kung sila ay iiwas para maaresto sa bisa na isang mandamiento de aresto na void ab initio naman, walang legal na epekto sa Pilipinas, maintindihan niya ng taong bayan. At in fact, susuportahan pa sila ng taong bayan. Gaya na sa tingin ko, sinusuporta ako ng taong bayan dito sa aking paghihingi ng asylum dahil naniniwala ang marami na talagang talim kaso lang yung ginawa sa akin dahil wala namang kahit anong ebidensya, walang nagreklamo sa akin para sa syndicated human trafficking. So para kay Bongo, kasi si Bado de la Rosa ay talaga umiiwas na, wala pong masama kung kayo'y umiwas sa pagpapatupad na isang mandamiento de aresto na labag sa saligang batas, labag sa soberenyo ng Pilipinas, labag sa karapatang pantao. Yun lang po, sana makarating ito sa aking kaibigan na si Bongo. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po yung Spokes ng Bayan, Harry Roque.